Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang hadisul Qudsi, may tatlong uri ng mga tao, sabi ng Allah, na pagdating sa Yawmul Qiyama ay ako mismo ang kanilang makakalaban. Subhanallah. Dalangin natin sa Allah na hindi tayo mapabilang dito sa mga tao na ito, na pagdating sa Yawmul Qiyama, na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagsabi na ang kanilang makakalaban mismo ay si Allah subhanahu wa ta'ala. Tatlong uri ng mga tao. Unang-una sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadisul Qudsi, rajulun a'tabi thumma gadar. Ang isang lalaki o isang tao, sabi ng Rasulullah o sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, na siya ay nangako gamit ang aking pangalan at pagkatapos kanyang sinira. Ibig sabihin, ito yung pangako na napapako. Siya ay nangako sa kanyang kapo at ginamit niya ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala para lang magtiwala sa kanyang kapo at pagkaraan ay sinira niya ang kanyang pangako. Ibig sabihin, napako ang kanyang pangako. Kaya isa siya sa mga tao na pagdating sa Yawmul Qiyama ay mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanilang makakalaban. Sapagkat sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang instruction ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga mananampalataya, wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum. Sabi ng Allah, tuparin niyo, sabi ng Allah, ang inyong pangako sa ngalan ng Allah kapag kayo ay nagkaroon ng pangako. Pangalawang uri ng tao, rajulun ba'a hurran fa'akala thamanahu. Ang isang tao na siya ay nagbenta ng isang malayang alipin at kinain niya ang halaga nito. Noong unang panahon, sa panahon ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uso pa ang pagkakaroon ng alipin. May mga tao na sila'y binibili para sila'y maging alipin para sa kanila. At may mga bihag. At noong panahon na yon, mayroon ding mga tao na inaabuso nila ang karapatan ng mga bihag at mga alipin. Kaya ang ginagawa ng mga tao na yun na sila'y mapang-abuso, kumukuha sila ng mga malalayang tao. Ibig sabihin, hindi mga alipin. Hurran. Ibig sabihin, a free man. Kinukuha nila yon para ibenta nila doon sa mga tao na yun na bumibili ng alipin. At pagkaraan ay pinakikinabangan nila yung halaga na nakukuha nila doon. Isa yun sa uri ng mga tao na pagdating sa Yawmul Qiyama, dahil sa kanilang kasalanan, ay mismong makakalaban nila ay si Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat gumawa sila ng isang napakalaking kasalanan. At pangatlong tao, na mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang makakalaban, pagdating sa Yawmul Qiyama ay, warajulun istajara ajiran, fastawfa minhu, walam yu'tihi ajrahu. Ang isang tao, na siya ay umupa ng manggagawa at pinagtrabaho niya ito ng lubusan, at pagkatapos ay hindi niya binayaran. Subhanallah. Makaka-relate dito yung mga company, yung mga private individuals na sila ay nagre-recruit ng manggagawa sa kanila, pero sa bandang huli ay ini-scam nila yung mga manggagawa nila. Nagtatrabaho sa kanila, pero pagkaraan ay ini-scam nila, hindi nila binibigay ang karapatan ng kanilang manggagawa. Hindi ito maliit na kasalanan sa reliyong Islam, mga kapatid. Kabilang ito sa malaking kasalanan na magagawa ng isang tao. Kung kukuha ka ng isang tao, magtatrabaho para sa iyo at pagkatapos, hindi mo ibibigay ang karapatan niya sa iyo. Hindi mo ibibigay ang sahod niya. Isa ito sa kasalanan. Kasi sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'atul ajira ajrahu qabla ayyajifa arakuhu. Sabi ng Rasulullah, ibigay niyo ang sahod ng mga manggagawa sa inyo bago pa man matuyo ang kanilang mga pawis. Kasi kapag natuyo ang kanilang mga pawis, magkakaroon ka na ng kasalanan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi dapat inaantala. Kabilang sa kasalanan ng isang tao na umuupa siya ng mga manggagawa kapag nagkakaroon ng pag-aantala sa kanilang pagbibigay ng sahod sa kanyang manggagawa. Hindi dapat inaantala at dapat na ibigay mo sa kung anuman ang panahon o araw na napag-usapan nyo ayon sa iyong manggagawa. So isa ito sa kasalanan na iniingatan natin sa relihiyong Islam sapagkat ang pananampalatayang Islam, ito ang relihiyon na nagtataguyod ng hustisya sa pagitan ng mga tao. Wala nang ibang relihiyon na kahalin tulad ng pananampalatayang Islam ng ating relihiyon. Sapagkat dito sa relihiyon natin, ito ang kauna-unahang relihiyon na nagtataguyod ng kapayapaan,
nagtataguyod ng hustisya sa mga tao at makatarungan na pamumuno sa mga tao. Yun ang isa sa konsepto ng pananampalatayang Islam at nawa ay ilayo tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa tatlong uri ng mga tao na ito na akala nila pagdating nila sa kabilang buhay ay maging kakampi nila si Allah subhanahu wa ta'ala, pero ang katotohanan dahil sa ginawa nilang kasalanan dito sa mundo ay mismo si Allah subhanahu wa ta'ala ang magiging kalaban nila pagdating sa Yawmul Qiyamah. Sisingilin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanilang mga pagkakasala at pagkakautang nila sa kanilang kapwa.